Hello mga ka-viral, naalala niyo pa ba o nakikilala niyo pa ba si Attorney Lambino? Isa siya sa nanguna sa signature campaign para sa federalism noong 2005 at naging kabinete ng former President Rodrigo Roa Duterte. At ayon sa kanya, di umano, may game plan sa pagkakaroon ng impeachment complaint o impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. At yun nga mga ka-viral, welcome back dito sa ating YouTube channel. At kung bago ka sa aking YouTube, huwag kalimutang mag-like, subscribe, pa-click na rin ng notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na bibigyan natin ng reaction. So yun mga ka-viral, sabay-sabay natin panoorin at bigyan reaksyon ang pahayag ni Atty. Lambino tungkol sa ating former President Rodrigo Roa Duterte at sa pagkakaroon ng game plan ng impeachment sa ating Vice President Sara Duterte. Tara mga kaberal. Raul Lambino. Maraming salamat sa pagtanggap po sa aming imbitasyon, attorney. Nice to see you again. Maraming salamat, Alvin, at mabuhay po ang sabay ng Pilipino. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Umpisahan natin sa recent, sariwa pa. May mali ba sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na dapat patayin ang 15 senador para makapasok ang mga manok niya sa Senado? And you were there when he uttered those words. Alam po niyo, sabi nga nila, bulaklak lang dila yan ni Pangulong Digong. At ang basis po yan, kasi minaliit po kami ng kabilang grupo, sinabing pinabili lang kami ng suka, inutusan lang bumili ng suka, tapos naging kandidato na kami. So sa tingin nila, wala kaming tsansang manalo. So sa pagbibiro ni Pangulong Digong, nasabi niya yon na kung ganun din lang pala, siguro kailangan ng ganito, ganyan. Pero walang criminal intent, walang malis at all. So walang krimen doon. Ba't nag-file na reklamo ang PNP si ADG? Ano lang yan, it's part yung kanilang agenda. Kung ano man yung agenda na kailangan nilang pasamain yung imahe ng Duterte family, at ang target nila dyan ay si Tatay Digong. So kayang-kaya i-depensa, abogado ka, walang kaso, kaya i-depensa. Yun lang mismong NBI nagsasabi na, yung director ng NBI na wala yan, walang kaso yan. Ano yan, saka parte lang ng kampanya yan. Okay. So wala naman talagang threat yan or inciting to sedition. Attorney, legally speaking, maaaring walang kaso, but ethically speaking, okay ka lang ba na ang dating presidente mo ganyan magsalita? Ganun naman si Tatay Digong, mapagbiro lang talaga siya. Di ba, naririnig natin na kung minsan nagmumura siya, ganyan, patay na, ganun. Pero okay lang sa'yo yun? Okay lang yun kasi hindi naman totoo yun na ganun ang gagawin niya. Okay. At saka nakita naman natin sa loob ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo natin, marami siyang ginawa para sa bayan. Usad tayo. Kung ikaw'y manalong senador, may gagawin ka ba para mabuwag ang mga naglipa ng dinastiya ngayon na kusang katerbang dynasty all over us? Alam mo, tinanong ko, pag ikaw magiging senador, anong una mong gagawin? Bubuwagin ko yung Senado. Sabi ko, magpapel kagad ako ng resolution para baguhin ang saligang batas at baguhin itong 1987 Constitution kasama na yung pagbuwag sa Senado. Bakit? Kasi talagang nakakasuka yung sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon. Yung political dynasty na yan, nandoon na sa saligang batas yan, pero hindi nila pinapatubad. At sabi nila, wala namang batas kasi, kaya hindi napapatubad yan. Di baguhin natin yung saligang batas, gawin nating mandatory talaga yung pagbabawal ng political dynasty. Pag wala yan, wala tayong magagawa. At saka yung political dynasty hindi talaga nakakatulong para sa ating mga So may pangako na makukuha sa iyo ang botante. Nanonood sila ngayon. Pag nanalo kang senador, magfa-file ka ng bill, tanggalin ang political dynasty. Tanggalin ang political dynasty, baguhin natin ang saligang batas, i-abolish natin ang Senado at gawin natin talagang accountable and responsible ang mga politiko natin. Isama na natin yung party list system. So yun mga kaberal, ito yung plataforma ni senatorial candidate Raul Lambino. I-abolish ang Senate. So, pagkakaroon siya ng resolution para baguhin ang 1986 Constitution. So para kasi ang plataforma nito, at noon niya pa isinusulong, magkaroon na tayo, maging federalism na tayo. So parang sa akin, pabor ako doon mga kabayral, kasi parang ang tagal na natin sa 1986 So parang hindi naman tayo nag-progress talaga. O, panahon na siguro para subukan naman natin ang federalism. So sa tingin nyo mga kabayral, okay din naman ang federalism. So sa opinion nyo mga kabayral. So bago yan, tuloy natin, panoorin natin ang pahayag pa ni Atty. Lambino mga kabayral.
miyembro ng dinastiya ang nominees ng party list. Ano bang pwedeng gawin dyan? Talagang hindi naman nila sinunod yung tunay na party list system na katulad ng ginagawa sa Europe, sa Israel, na kailangan yung partido mismo ang tumatakbo. Hindi itong nangyayari ngayon na mga mayamang mga negosyante, naging oligarchy ito. Itong tinatawag ng talagang oligarchy o kay plutocracy. Hawak na tayo ng mga mayayamang negosyante. Dati-rati, yung mga oligarchy, nagpifinance lang sila, nagbibigay lamang sila ng pera sa mga politiko. Ngayon, sila mismo. Sila na mismo. Oh. Sila na mismo. Kaya talagang napakalaki ng problema natin sa Pilipinas. So anong gagawin natin? Paano gagawin natin para ang party list, para lang sa marginalized? Korte Suprema na mismo nagsabi, hindi, pwede lahat yan. Kaya nga dahil nga yung provision ng Constitution ay talaga namang pong napakahina. At hindi nila gustong baguhin yung existing party list law dahil pinapakinabangan nila Ayaw nila magbago yan at iyon ang sitwasyon natin ngayon. Okay. So yan ang mga reforma na isusulong po natin. Attorney, I'll give you time. Give me your top 3 legislative agenda. Kasi this is your time to shine. Ano yung top 3 na gagawin mo pag nanalo ka? Well, isa po akong abogado pero semi-retired na akong abogado ngayon. Ako ay isang magsasaka na lamang. Nag-aalaga ako ng mga baka, kalabaw at mga ibang mga haypang pagkakakitaan. At syempre, passion ko kasi yung agrikultura kasi agriculture is the foundation of every nation. Pag meron tayong food security, meron tayong national security. Kailangan walang Pilipino na naghahanap ng makakain niya araw-araw na minsan hindi siya nakakain, nagugutom. Number That's one, one, agriculture. Pangalawa, yung edukasyon. Ako na yung buhay na halimbawa. Nang dahil sa edukasyon, nakaangat kami sa kahirapan. Alam mo, pagka-graduate ko ng high school, hindi ako nakapag-aral ng college for 4 years. Nagtrabaho ka pa? Tumigil ako, nagtrabaho akong houseboy, gasoline boy ng 4 na taon. Bago ako nagkuleho at naging abogado nga ako. Kaya passionate ako tungkol sa edukasyon ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, lahat ng mamamayan kailangan mag-aral pa muli. Itong pangatlo, yung pinaka-importante, investment. Kasi kung walang investment, napapasok dito, foreign or domestic, wala po tayong manufacturing sector, wala tayong production, wala tayong trabaho. So, yun ang tatlo na pagtutunan ko ng pansin. Agriculture, education, investment. Balik tayo sa politika. Sa iyong palagay, may mali ba sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon? Kung meron man, at ano ito? Ang mali po dyan ay binuwag nila kaagad yung Uniteam. No? Kung bakit nila ginawa yan, hindi ko alam. Siguro merong nagsasabi na dahil yung 2028 tinitingnan na nila kung ano mangyayari. So nauna ang politika kesa sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yun ang nakita ko dyan. Pinabayaan ni Pangulong Bongbong na ganito ang sitwasyon na mangyayari. Nabuwag kaagad yung naumpisang Uniteam. Ang ganda-ganda ng Uniteam. Pati ako naniwala. Talaga naman pong kinampanya natin yung dalawa na yon. Umikot tayo sa buong Pilipinas, sa buong Northern Luzon. Sinabi natin na ganito, supportan natin itong Uniteam. Sabi nilang ng iba, kayo din daw may kasalanan. Kayo ang nag-endorse, so ayan tuloy, nanalo. Well, hindi natin aasahan na ganito pala ang nangyari. No? At yun nga ang kalunos-lunos dyan. Nawala yung ating sinasabi na pag-asa na pagkaroon ng bagong Pilipinas. Hindi bagong Pilipinas yung nangyari. Akala ko sasabihin mo, ang bigas, wala pa rin 20 pesos. Ang taas pa rin ng presyo ng bilihin. Akala ko yun ang sasabihin mo. Sobra naman talagang taas ng bilihin ngayon. Yun ang isang problema natin ngayon. Anong gagawin natin? Hindi lang bigas. Lahat ng mga bilihin na pangangailangan ng ordinaryong mamayang Pilipino, hindi na nila kayang bumili. At marami ang nagugutom ng mga pamilyang Pilipino. Politika ulit. Ano ang take mo sa impeachment ni Vice President Sara? What do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga pinupersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice-presidente at kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung Uniteam. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Silang sumuporta sa kanya ng 2016. At iyon ang ang game plan pala ng administrasyon ma-impeach si VP Sara bago mag-June 30 para magkaroon daw di umano ng Vice President. At yung papalit na Vice President, yun daw di umano ang ilalaban
sa 2028 election. Isa rin sa dahilan kung bakit pala nabuwag ang unity team. Ang unity, dahil tiningnan agad nila ang politika. Kaya pala inaapura ang impeachment. Kaya pala napapansin natin, minamadali na yan sa Senate. Kasi may time silang hinahabol. Inaapura na dahil dyan. So tuloy natin mga kabayral ang pahayag nila. Suporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila ay mayayaman. Na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nila yung sitwasyon So na... ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Okay. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng taong bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Okay. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun eh. Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero pinalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma yan. lang. Pirma lamang yan. Tapos, ayun na, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So ang Confidential depensa fund yan. mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga Oo. siya. Dahil pinasama sa masa, pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap, bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Ay, pero talaga namang may perang Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila, binigay sa kanila yon at ginastos nila, yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako, doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP yung na sila colonel. tumanggap. Yeah. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay, sige. So, yun yung mga issue. Usad tayo. Wais ba na i-legislate yung dagdag sahod? Yan, naging uso yan. Ano, gusto nila, oo. hindi legislate. O dapat wage board lang yan. Although, popular. At yun nga mga kabayral, ang realidad pala, di umano nangyayari ngayon ng komosyon sa politika, iaway ng oligarch, elitista, at ng ordinaryong Pilipino, umasang Pilipino, kagaya natin mga kabayral. Diba? Sinisira nila si Vice President Sara dahil pag nanalo siya, hindi siya pumapabor sa mga oligarch, sa mga elitista. Ipagpapatuloy niya yung nasimulang adhikain ng former President Rodrigo Roa Duterte na makamasa, maka-OFW. At natatandaan natin mga kabayral, marami siyang binanggang mga oligarch, pinagbayad ng bilyon-bilyon. At yung iba ay napasara. So yun ang kinakatakot ulit ng mga elitista at yung mga oligarch na makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Diba? Kaya talagang sinisira siya. At tungkol naman mga kabayral doon sa confidential fund, hindi lamang ang Office of the President o ang Office of the Vice President o si VP Sara ang may confidential fund. Maraming ahensya sa gobyerno ang may confidential.
Kahit nga ang president malaki. 'Di ba? Yan nga ang dahilan nga kung bakit nga di umano nagkaroon ng complaint kay Gloria Arroyo dati dahil sa confidential tin. 'Di ba? Pero ang confidential fund kasi ginagamit yan sa seguridad ng bansa. Hindi sa seguridad lamang ng isang politiko. Ano ba talaga ang confidential fund na yan kung bakit nila inuungkat? Para ba talaga sa interes ng Pilipino? O para lamang sa interes ng mga namumunong politiko ngayon? Ano sa tingin nyo mga ka-viral? Diba? Kasi sabi nga ng ni Attorney Rowena Guanzon tinanong siya sa confidential fund kung ano masasabi niya. Diba? Kasi kung ang sabi niya, kahit nga ang ilagay ni VP Sara dyan sa sobre, yung sa nakasealed, tapos may signature, adobong dilaw, tapos pepermahan, ilalagay sa sobre, okay na yun valid na yun okay na sa COA. Kasi tinatanong nila bakit daw mayroong, kung naalala nyo mga ka-viral Regis Piatos o iba pang pangalan, di ba? Hindi na raw yun valid hindi na yun importante, hindi na yun nagmamatter doon sa requirement ng COA para sa confidential fund. Signature lang, ilalagay sa sobre, nakasealed, yun na. Hindi nila pwedeng buksan. Hindi pwedeng ungkatin, COA lang. Ayon sa pahayag ni Attorney Lambino. Diba? So kayo, mga viral, ano sa tingin nyo? Isa nga ba itong citizen concern o para lang sa mga ilang politika na namumuno? So hanggang dito na lang mga ka-viral, salamat sa panonood. Patuloy nating abangan ang mga susunod pang mga videos na bibigyan natin ng reaction. Marami pong salamat.